Mga ka-crypto, may shocking na balita po tayo ngayon kay XRP. Tila ba nagulat ang buong XRP army sa isang malaking galaw na naganap sa market. At ang detalye ay talagang kritikal para sa ating susunod na hakbang bilang mga holders, traders at investors. Sa video na ito ay iisa-isahin po natin kung ano ang nangyari, bakit po ba napakahalaga ng $1.75 cost basis zone at kung ano ang posibleng epekto nito sa market. Kung gusto po nating maunawaan ang galaw na XRP sa technical at fundamental perspective, huwag po kayong aalis hanggat hindi po natin na-cover ang buong analysis. Ayan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang nangyari sa 1.80 billion XRP. Ayon po dito sa latest update mula kay crypto analyst na si Ginoong Ali Martinez, isa pong massive cluster ng XRP ang na-identify sa $1.75 cost basis range. Ibig sabihin humigit kumulang 1.80 billion XRP ang originally nakuha sa presyong ito. Para po sa atin, ang bilang na ito ay napakalaki at nagbibigay po ng clues kung paano po maaring kumilos ang mga holders sa susunod na market movements. Pinakita po ng on-chain data na ito ang supply concentrations at months ng price action sa pamamagitan po ng isang detalyadong Glassnode heatmap. Ang visual na ito ay nagbibigay po ng malinaw na picture kung saan pumapasok ang major groups of holders sa market dati. Kung titignan po natin si XRP, parang nakatayo po siya sa harap ng isang critical checkpoint at yan ang $1.75 cost basis zone na ngayon ay nagiging benchmark para sa suporta at saka resistance. Sa madaling salita, hindi lang ito simpleng numero sa chart. Para sa market, ang zone na ito ay nagre-representa ng emotional at financial commitment ng maraming mga holders. Kapag marami sa kanila ang hindi po nagbebenta sa presyong ito, pwede itong magsilbing support level. Ngunit kung bumagsak po ang presyo sa ilalim nito, pwede rin itong magdulot ng selling pressure. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang 1.75 cost basis zone? Ang 1.75 cost basis zone ay hindi lang basta numero sa chart. Ito po ay psychological at financial anchor para sa malaking bahagi ng market. Sa data po ni Ginoong Ali Martinez, ang malaking grupo ng holders ay pumasok po sa presyong ito. Ibig sabihin marami po sa atin ang may positions na humigit kumulang sa parehong level. At ang behavior ng holders na ito ay hindi po pwedeng, ito po ay pwede ring makaapekto sa galaw ng presyo. Sa nakalipas po na ilang buwan, ang heat map ay nagpakita ng dense supply band sa zone po na ito. Ang indicator ay malinaw po na nagpapakita ng concentration ng coins na nakuha sa parehong cost basis. Kung titignan po natin ang chart mula sa late 2024 hanggang November 2025, makikita po natin na paulit-ulit itong naging reference point ng market. Kapag may price action na malapit po sa $1.75, ito ang pwedeng maging stabilization point para kay XRP. Para po sa mga traders, ito rin ay nagiging decision-making zone. Dito natin malalaman kung kakayanin ni XRP na manatili sa itaas ng kanyang cost basis support o kung may panganib na babagsak po siya sa ilalim nito. Ano naman po ang reaksyon ng market at ang community? Pagkalabas po ng post ay maraming reactions ang naitala sa community. May mga positive views tulad po ni Crypto Ivan na nagsabi na ang 1.75 support zone ay maaring manatiling buo kung market conditions ay stabilize. Para sa kanya, pwede itong maging springboard para sa upward na galaw ni XRP. Pero may mga cautious perspective na rin.
tulad po ni Emily na nagbigay babala na kung patuloy po ang downward pressure, maaaring ma-risk ang support zone. Ang ganitong pagkakaiba ng opinyon ay natural po sa crypto market, lalo na kung may malaking concentration ng coins sa isang presyo. Ang lesson po dito mga ka-crypto ay dapat po nating i-monitor sa XRP ng mabuti. Ang $1.75 cost basis zone ay pwede ring magsilbing anchor point para sa market. Ngunit kapag bumagsak po siya, pwede itong mag-trigger ng panic selling. Ang data mula sa heatmap ay nagbibigay din sa atin ng insight sa behavior ng mga holders. Sa panahon po ng volatility, madalas ang mga holders ay may parehong cost basis ay may tendency na hindi po agad magbenta sa ilalim ng kanilang acquisition price. Ibig sabihin kung mananatili po sa XRP sa itaas ng $1.75, mas malaki po ang posibilidad na may stable na foundation ang market. Ngayon ay paano naman po nakakaapekto ito sa atin bilang mga traders at investors? Yan, para po sa atin, ang concentrated cost basis areas tulad po ng $1.75 ay nagbibigay po ng strategic insight sa market. Ang mga traders ay pwede pong gumamit nito bilang reference for entry and exit points. Halimbawa, kung tumaas po ang presyo mula $1.75 at may confirmation ng upward momentum, pwede itong maging signal para mag-add ng positions. Para po sa mga investors at hodlers, ito rin ay nagre-representa ng psychological comfort zone. Kung maraming holders ang hindi po nagbebenta sa presyong ito, nagiging mas matatag sa XRP. Ngunit dapat po nating tandaan na kahit gaano po kalaki ang supply sa isang cost basis, ang market ay dynamic. Kapag may external shocks, pwede pa rin itong maapektuhan ng sudden selling. Ang key takeaway para sa mga traders at holders ay ang observation at saka risk management. Ang pagkakaroon po ng concentrated supply cluster ay nagbibigay po ng signal, ngunit hindi po nito garantisado ang future performance. Kailangan natin na maging alerto sa market conditions, news at saka overall crypto sentiment. Ngayon ay ano naman po ang posibleng scenario para kay XRP? Kung susuriin po natin ang pattern ng supply concentration, may dalawang pangunahing scenario. Una, kung manatili po sa XRP sa itaas ng $1.75, ang concentrated holders ay pwedeng magbigay po ng support at posibleng makita natin ang upward movement. Ang price action po dito ay pwedeng mag-trigger ng confidence para sa ibang traders at holders na mag-add ng positions. Pangalawa, kung bumagsak po ang presyo sa ilalim ng $1.75, malaking bahagi ng mga holders ang maaari pong mag-decide ng cut loss na pwede pong magdulot ng short-term selling pressure. Ito ay pwede ring maapektuhan ang market sentiment at magbago ang momentum. Ang senaryo na ito ay nagpapakita po kung gaano kahalaga ang cost basis clusters sa decision-making process ng market participants. Bilang mga traders at investors, dapat po nating obserbahan hindi lang ang current price, kundi pati ang historical accumulation zones dahil dito po nakasalalay ang potential market reactions. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ang 1.80 billion XRP sa $1.75 cost basis zone ay isa pong major development para sa XRP Army. Nagbibigay ito ng malinaw na insight kung paano po maaring kumilos ang mga holders sa panahon ng volatility. Para sa akin, habang nananatili po si XRP sa itaas ng zone na ito, malaki ang chance po ng stabilization at upward momentum ang siyang mangyari. Gayunpaman bilang crypto expert, hindi po natin pwedeng baliwalain ang panganib o risk. Ang concentrated cost basis ay pwede rin pong mag-trigger ng selling pressure kung bumagsak ang presyo sa ilalim ng threshold.
Kaya dapat po nating bantayan ang market ng maigi at maging strategic sa ating mga entries at saka exit. Para po sa ating lahat, ang lesson po dito ay napakalinaw. Mag-observe, mag-analyze at saka mag-manage ng ating risk. Ang on-chain data, heat maps at community feedback ay nagbibigay po sa atin ng critical tools para maunawaan ang galaw na XRP at makagawa ng informed decisions. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.